natin itong balitang ito at bigyan po natin ng reaksyon at opinyon. Ayan. Vizcaya sa Bureau of Correction sa... Ito. Ililipat na ngayong gabi si Sal Vizcaya sa Bureau of Correction sa Muntinlupa. Alamin po natin ang latest na sitwasyon. Ayan, salamat naman at ililipat ka na. Ha? Maging happy ka lang sa loob at mabulo ka hanggat gusto mo. Mabulo ka hanggat gusto mo. Ayan, maganda tong ginagawa ng Pangulo natin ngayon. Ng mga magnanakaw, kinukulong ng Pangulo. Pinapakulong, sinasampahan ng kaso, patong-patong na kaso, para wala na pong sumunod pa. Mga has na magnakaw ng pera na hindi naman sa kanila. Diba? At least, yung ating Pangulo, mga pre, ay ano po talaga, no? Seryoso po sa kanyang ginagawa. Diba? Napagsugpo dito sa mga, lalong-lalo na sa corruption po sa ating bansa. Siyempre, pagsugpo dito sa mga totoong magnanakaw, mga kurakot, 'di ba? At humahanga po ako sa ating mahal na Pangulo dahil wala po siyang pinipili. Malapit man sa kanya, kahit sino ka man, basta mali ka, magnanakaw ka, may kalalagyan ka. 'Di ba? So, ganun po, no? Hindi ko nga alam bakit palagi nilang sinisisi yung ating Pangulo at sinasabi na kasama daw sa nagnanakaw sa Kaban ng Bayan, 'di ba? Alam mo, para sa akin kung magnanakaw lang yan si PBBM, dapat yung investigasyon diyan sa nakawan, sa flood control mga pre, okay? Ay dapat pina-stop niya na yan. Kasi may power naman po siyang gawin 'yun para hindi siya mabuking, 'di ba? Pero bakit niya itinutuloy-tuloy? Dahil alam natin. Alam din ng Pangulo sa sarili niya na malinis po siyang tao. At syempre, may pagmamahal po sa mga Pilipino, di ba? Tuloy natin to. Live mula sa NBI, nasa frontline ng balitang yan, Dave Abuel. Dave, babiyahe na ba si Sal Vizcaya? Bob, sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay mismo, isinagawa yung booking procedure sa kontratistang si Sara Vizcaya. Kanina, ang kapal talaga ng mukha ng babaeng ito, promise. Alam mo yung pag nakikita ko yung mukha nitong hayop na to, kumukulo yung dugo ko . Diba? Kumukulo yung dugo ko. May sports car pa kayo, ha? Mga mamahaling sasakyan. Buti na lang, binawi na po ng ating gobyerno. Pero, nakakabuisit pa rin kung iisipin mo. Diba? Maraming namatay ng dahil sa kaputahan ninyo. Totoo yan. Maraming namatay. Sara Vizcaya. Dahil sa mga pagiging gahama ninyo sa salapi. 'Di ba? Maraming mga Pilipino yung inanod ng baha. Okay sana kung buong pamilya mo yung anurin . 'Di ba? Kaso hindi . Safe kayo. Maganda yung bahay nyo, tirahan ninyo. 'Di ba? Kumpleto kayo, nasa inyo na yung lahat. Dahil magnanakaw kayo. Buwan-buwan may nababalit, taon-taon na lang. Maraming balita na binabaha dito, binabaha doon. At ang mga Vizcaya, napapanood nila yan. Siguro, pa wine-wine lang habang pinapanood yung balitang yun. No? Sarap sampalin ng batok mo. Diba? Masaya ka ba na may namatay dahil sa baha? Hindi ka nakukonsensya. Hindi ako satisfied sa habang buhay na pagkakakulong nito. Dapat dito bitayin po kung may bitay lang sana sa Pilipinas. Diba? Kahit pa umiyak ka ng dugo, Sara Vizcaya, hindi kami maaawa sa'yo. Kahit pagamitin mo yung mga anak mo, kasi gano'n naman yung mga taong guilty . Gagamitin yung anak. Nakawawa daw yung anak. Diba? Kahit pagamitin mo yung anak mo para maging depensa mo sa sarili mo para kaawaan ka, o hindi kami maawa sa'yo. Dapat nga pasukahin ka ng ng dugo . Diba? Wala kaming awa sa mga basuran tulad nyo. na ay nakuhanan na nga siya ng fingerprint at natignan na rin ng doktor. Nakuhanan na rin siya ng Baka mamaya neck brace ba yung tawag dito? Baka mamaya magdrama, gayahin mo si si Gloria Macapalang Ulo.
Huwag naman ha. Ay, nako. Sa panayam sa tagapagsalita, Malungkot. Tingnan nyo, pag mas mo ka, malungkot ang nanay nyo. Pakialam ko sa nararamdaman mo, Sara Diskaya. Wala akong pake sa'yo, mabulok ka. Ha? Mabulok ka sa kulungan. Wala kang bilang, wala kang silbi. Yes, pasad-sad face pa. Sarap mong yakapin ng mahigpit no? So mo, ipayakap kita kay Bawaw. Mahal ka nung ni Bawaw no? Mahal ka nun, no? Tuloy natin. Tagapagsalita ng NBI na si Attorney Palmer Malyari, dadalhin si Sara sa detention facility ng NBI sa Bucor, kung saan siya mananatili ngayong gabi. Bukas, nakatakdang humarap sa preliminary investigation na sa DOJ para naman sa reklamong isinampa ng BIR sa paglabag nito sa National Internal Revenue Code. Patong-patong na kaso. Oh, nakakalungkot naman yan. Sara Diskaya. Kailan yan? Ilang taong ka na? Siguro nasa 40 ka na or 50 plus na. O ilang years ka makukulong? Nasa 40 years yata mahigit. Stay ka lang dyan. Sakit nun, kalahati ng buhay mo, mabubulok ka sa kulungan. Diba? Ang pangit nun. Pangit sa pakiramdam nun. Diskaya. Ano kayang mangyayari sa'yo? Ha? Malulusyang ka dyan. Bagay. Handa ka naman pagbayaran ng mga kasalanan mo. Tinatanong mo nga kami. Anong tanong mo sa amin? Happy? Kung ako yung sasagot, yes. Super happy kami. Kulang pa nga yan Di pa kami satisfied dyan sa sa mga nangyayari sa'yo ngayon. Diba? Sobra-sobra yung pagnanakaw mo Tuloy natin to. Matapos niyan ay sasamahan ng mga kawani ng NBI si Diskaya sa airport para pumunta naman sa korte sa Cebu. Korte ang magtutukoy kung saang detention dadalhin si Sara. Samantala, na-serve na rin doon naman sa 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental District Engineering Office. Sa ngayon, Bok, tayo ay nakasunod dito sa convoy ng NBI na patungo nga ng Muntinlupa. Bok. So, Bok, ibig mo sabihin na ang talagang final destination ni Sara Diskaya is Cebu, kung saan nakasampa, kung saan nanggaling kanyang arrest warrant? Ang sabi sa atin ng tagapagsalita ng NBI, nasa detention facility sa Cebu, pero hindi pa sigurado yan. Depende pa rin sa korte na magtutukoy kung saan siya dadalhin. Dave, anong balita? May plano ba siyang magpiyansa doon sa kanyang kaso, yung kanyang kampo, no? Doon sa kasong, may available siyang kaso, yung graft? Dalawa nga yung kasong kinakaharap ni Sara Diskaya, isang graft at isang malversation. Sabi ng tagapagsalita ng NBI, 90,000 yung bail doon sa kaso o reklamong graft, pero non-bailable yung malversation. Sinubukan natin na humingi ng panayam dito nga kay Sara Diskaya, pero tumanggi na siyang humarap at magbigay ng panayam sa mga miyembro ng media. Tumanggi na. Baka mamaya, mabutasan pa. Diba? Tumanggi na ang lola nyo. Nahiya na sa media. Alam ko makapal yung mukha mo. Ba't nahiya ka sa taong bayan? Kapal talaga, Dave, babalikan ko lang. So, ibig mo sabihin, sa dalawang kaso, isa is bailable, yung graft for 90,000 pesos, which I suppose is small peanuts. Yeah. As far as Sara Diskaya would be concerned. Yung isa, yung malversation, is that bailable? What did you say kanina? Is that bailable or not? Yung malversation, hindi siya available. Nako, kaya pala malungkot. Grabe yung mukha, Demonyo talaga. 10 yung sungay. Atin ang NBI, bakit? Tumakbo yata itong mayor, di ba? Buti hindi ka nanalo. Kapal na mukha mo. Nga non-bailable yung malversation, pero hindi na niya iniisa-isa yung detalye ng kasong yon.
Okay. So for all intents and purposes, kahit makapag-bail siya dun sa isang kaso, hindi pa rin siya makakalaya. Yes po. Kasi, Dave, medyo marami-raming kontratista at mga district engineers ang sangkot dito sa issue na ito. By any chance, would you have any idea kung pasunod na rin itong mga iba pang kontratista at yung asawa ni Sara Diskaya din, si Curly, and then their district engineers? Former district engineers. Doon sa update sa mga opisyal ng DPWH Occidental, Davao Occidental, tinanungan natin kung anong latest doon naman sa Davao. Ang sabi sa atin ng NBI na i-serve na rin yung warrant laban naman doon sa 8 opisyal. Ang sabi sa atin, gaya ng gagawin kay Sara Diskaya, nakaschedule din na ilipad yung 8 papunta rin doon sa korte sa Cebu. Okay. Okay. Maraming salamat, Dave Abuel. Ayun, no? So, pasalamat po tayo. Palakpakan po natin si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? So, ngayon, ito, isang patunay na seryoso po ang ating PBBM sa pagsugpo sa korupsyon sa ating bansa kasi may nasampulan na po at marami pa pong susunod na masasampulan. Ang tatamaan po nito mga Duterte karamihan. Ha? Yung mga nakadikit kay Digong noon. So, kayo, anong reaction nyo dito sa video ito? And comment down below mga pre para naman po ay mabasa po natin yung reaction.